ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo. Radyo Pilipinas. 585 AM. Mga Belauna 7 sa hapon. Sports Zone. Mga balita sa hinampang. Diri sa Iloilo, sa pungsod, bisan diin man nga bahin sang kalibutan. Mga hinol-anon sa patag sang hinampang. Inyo mahibaluan sa Sports Zone. Ang kahapdi sang kalutusan. Ang kasadya sang kadalagan. Ululupod natin nga saksihan sa Sports Zone. Programa sa hinampang. Pagkilala sa mga tao sang ila kinaadman, sang ilang pagpaninguha nga matibong ang kagalingon nga hampang. Sports Zone. Iyari ang inyo Sports Zone host, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Mayong hapon Western Visayas, mayong hapon syudad kag probinsya sa Iloilo. Welcome sa pagpangalagad sa programa Bantay Banwa. Programa Sports Zone. Hindi kita kada hapon, no? Sports Zone kita mga kabyanan kada Sabado, Agosto 2, tuig 2025. Inang inyo alagad kag anchorman, Joseph Paul Noblesa Tarosa. Ululupod kita subong hapon diri sa Radyo Pilipinas, Iloilo. Sa aton nga pagpangalagad mga kabyanan, ka mga balita sa hinampang, aton nga patpaton subong nga hapon. Last week may bisita kita, no? Kantanan sa Pinoy Fitness Sub 1 10K Challenge. So may mga kauturan kita dira nga gusto magdalagan, i-test ang ilang endurance. Masarangan nila ang pulo ka kilometro nga dalagan sa sulod sa isang oras. Pero may ara naman ng mga bala nila nga daw pang ano lang yan, no? Pang chill lang, pang kuha ng experience. May ara man nga kategory para dira. 3 ka kategory mga kabyanan. So sa mga gusto dira mag parehistro, magkadulang sa outlets ang Adidas, sa Festive Walk Mall, Ukon, sa Robinson's Place. Sa mga gusto lang magdalagan. Mga kabyanan, balita sa Taekwondo, 4 ka Ilonggo Jeans, no, nga nagrepresenta sa Pilipinas sa bago lang natapos nga Asian Junior Cadet and Para Taekwondo Championships sa Stadium Perpaduan, Kuching, Sarawak, Malaysia. Kanami man nga experience, no? Kaya yung mga kabataan, aside sa nag-compete sila, makakadtuman sila sa ibang country para nga mag-compete. Experience nila, no? Ang inampanganay dito. Samtang ang Subic Bay, mga kabyanan, magkapanagbalay sa Ironman doubleheader sa 2026. Sa football, mga kabyanan, ang Philippines Under-23 secures best ASEAN finish. Nakuha nila ang 4th place. Sa tennis, nag-withdraw naman si Alex Yala sa Cincinnati Open bangod sa injury. Balik naman sa national team si Coach Norman Black para sa Gilas Pilipinas sa nagailapit nga Southeast Asian Games. Nagligad ko na dumduman niyo, nagkampiyon ang Philippines against Cambodia. Kaya ang background sina 2023 nalutos kita sang 2021 ginlutos kita sang Indonesia. After 2 years, nakadaog kita liwat sang gold
Actually, kauluya gito yung natabo nga pagkaluto sa aton sa Indonesia. Kaya no naandan na yung balay nga basta SEA Games niya, kita gito ang hari sang basketball. Pero sa 2021, naperdi kita sa Indonesia. Pag 2023 nga Southeast Asian Games, patigayon sa Cambodia, sa semifinals, nakaengkwentro na dayon sa Pilipinas ang Indonesia. Kagin eliminate nila, kag nagbungguanay sila sa Cambodia. Grabe ito yung Cambodia. Yado, puro to hindi to yung Cambodia team USA team to, kay puro ito yung mga kano ang naging lampang. Mga Black American. Pero tinapirdi sila sa Philippines 2023. Kag amo man tong tuig, nagdaog kita sang gold sa Asian Games. Ati masobra 50 years away kita magadaog sang gold dira. Pero subong why na niya usually ang ginapadala naton sa men's basketball sa Southeast Asian Games mga collegiate players. Pero subong sa sininga sitwasyon nagataas man ang level sang kompetisyon, nagataas man ang level of maturity sa mga teams sa paghampang sang basketball, mga Southeast Asian countries. Laban-laban siya padalaan ni sa mga PBA players man. Kasi may mga araman ng mga collegiate players. Si Coach Norman Black, para sa ihibalo sang aton nga mga kauturan, si Coach Norman Black, yung pangunahan ng Pilipinas sa SEA Games, na nakuha nilang gold medal sa 2011 Southeast Asian Games sa Indonesia. Ang target sa karon sang Philippine team na makuha ang second consecutive gold medal sa SEA Games para nga ma-erase na ang nightmare sa Hanoi. Amo ning ginatawag nila nga horror in Hanoi sang 2021. Amo ning ginasiling ko sa inyo gayina kung nadumduman nyo, 2021 silver medal ang napauli sa Pilipinas sa basketball. Grabe gito yung sinuyaya. Grabe gito yung kumbaga disappointed. Are ikumpara dumdumon sang aton nga mga kauturan sa 2021. Na-expected kita yung kita magdaog sang gold. Pero ginperdi kita sang Indonesia. Amo maning natabo sa China sa 2023 Asian Games. Home court nila 16, 17 ang abanse. Sila ang ina-expect nga magdaog. Makasulod sila sa finals, kiti semifinals to ang sambuan nila kontra Philippines. Wala to sang may nag-expect nga magdaog ang Pilipinas. Down 16. Na-trim down sa third quarter, asa sa fourth quarter, nakuha na to ng kadalagan. 1 point lang gid. Pagti subong, kalidad ding coach si Coach Norman Black. Damo na ning kampyonato man ang nadala niya sa Philippine team. Kagti isang siya, isa ka-import man sa PBA. Ang experience niya bilang isa ka head coach. Gapati kita nga dako gid nga boost sa team. Si Coach Tim Ko naman, siya ang nag-handle sang team for FIBA Asia Cup subong nga Agosto. And will return to the national team duties when Gilas sets its sights sa first window sa 2027 FIBA Basketball World Cup. Si Coach Norman Black, ang iya subong role sa PBA, consultant siya. Iti si Coach Luigi Trillo subong ang nag-coach subong sa Meralco Bolts. Iti nagkampiyon man to gani ang Meralco. So tinako manini nga challenge para kay Coach Norman Black.
best of luck kay Coach Norman Black. Sa ka-coach nga ginarespeto gid sa basketball community diri sa Philippines. 17 minutos magaligat sa takna nga alauna sa hapon. Sa ibang panaton nga balita, ang Philippine Women's National Football Team at tubangon mga kabyanan ang Australia, Korea Republic, kag Iran sa Group A sa 2026 AFC Women's Asian Cup. Matapos ang official draw sang Martes na giniwat sa Sydney, Australia. Ang tournament mag-umpisa sa Marso sa masunod nga tuig. Amo na ni ang third consecutive appearance sa Philippines sa Asia's Premier Women's Football Championship. Suno kay Philippine Football Federation President John Gutierrez, not the easiest group, but not the hardest. Either way, we have to beat the best to be the best. Our girls will be ready come March. Ang Pilipinas, ranked 41st sa kalibutan sa FIFA, will open their campaign against 15th ranked Australia sa Sunday, March 1, 2026. At tubangon na Manila sunod ang Korea Republic, followed by Iran, with both matches scheduled in the Gold Coast. Nabiyabigin sang head coach nila, no, si Mark Torcaso ang challenge. Excited siya. Kumpiyansa siya nga ang players will be up for the challenge. Mugid na yan. Sakto na. Para nga maging best dapat perdihon mugid yung best of the best. Ito kada team, okay, coach, qualified. Deserve nila nga maghampang sa AFC. Hindi basta-basta ang hampang nila. Pagti, wala man gani sunod sa iya nag-matter kung sino man ang makainkwentro nila. Every game is going to be tough. Dapat kada hampang mangin na preparado, dapat naka-focus gid ang mga players. Ang AFC Women's Asia Cup serves as the main qualification pathway para sa 2027 FIFA Women's World Cup sa Brazil, with 6 automatic berths available. Para nga maka-qualify, teams must finish the top 2. Dapat top 2 sila sa kada group or be one of the 2 best third-placed teams. Ang 4 semi-finalists kag 2 playoff winners among quarter-final losers will earn automatic World Cup slots. Samtang ang playoff losers may chance sa gyapon via an intercontinental playoff. So, amo na ang preparahan sang Pilipinas. Ang Philippines will compete alongside 11 other nations sa Continental Championship. So best of luck kid sa women's national football team naton. Sana siling na naton kung ano man nga suporta ang ginhatag naton sa mga sikat ng mga sports, no, ginabantayan naton ang boxing. Siyempre dara si People's Champ Manny Pacquiao, ang basketball nganti do nudira nagadalaga ng kabuhis ang kadamaan ng mga Pilipino. Dapat suportahan taman ang iban pagid ng mga athletes naton nga naga-compete mga kabyanan. 20 minutos magkaligat sa takna nga alauna sa hapon. Maghahatag lang kita sa pila ka mga pahanumdo, magabalik lang ang programa Sports Zone. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Uso pa ba ang harana? Tanong ng isang OPM song. Alalahanan nga natin itong napakagandang Filipino tradition of courtship through song. Kay lungkot nitong hating gabi,
It's difficult to know exactly kung kailan nag-umpisa ang harana sa Pilipinas, but it was quite popular across Philippine provinces in the 1930s. For the benefit of the younger generation, harana is an old Philippine tradition of courtship where a man serenades a woman. Kaya ngayon ako'y lubhang naninimdim. Inihahayag ang nilalaman ng puso in a sweet rhythmic song with impassioned lyrics. Standing underneath the window at night, alone with his guitar, kung minsan may kasamang kabarkada na tutulong sa pagkanta o pagkitara, susuyuin ang dalaga na dumungaw sa bintana and listen to his love song. Nagsusumamo ang puso ko para luman. How would you feel about serenading someone? O di kaya, mas gusto mong ikaw ang hinaharana? Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Kung pagandahan lang ng arkitektura, ang Pilipinas ay hindi magpapahuli sa ibang bansa. Patunay dito ng San Carlos Seminary, Rizal Theater, Capitol Theater, Manila Jockey Club, ang University of the Philippines Library and Administration Building at ang Rizal Shrine. Ito ang mga likha ni Juan Felipe de Jesus Nakpil, ang tinaguriang Dean of Filipino Architects. Si Juan Nakpil ay nag-aral at nabigyan ng bachelor's degree in mechanical engineering sa Estados Unidos. Siya at ilan pang iba ang nagtaguyod ng Philippine College of Design in 1941, which unfortunately did not survive the Second World War. In 1973, Juan Felipe de Jesus Nakpil was named National Artist for Architecture. When he died in 1986, he was given a state funeral and was buried at the libingan ng mga bayani. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Ang tangi kong pag-ibig. You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's a traditional way of serenading, but they differ in time and structure. The kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. Dungawin mo hirang. He says a notable difference, its fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang mga nganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Conching Rosal, Silvia La Torre, and Atang de la Rama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heart-rending roots of something truly Filipino. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool.
Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naaalala niyo pa ba ang mga katagang ito? Abay Paris, may araw. Ano ba yan? Tinusugat ka na naman. Bakit wala na naman kapares yung tsinelas mo? Ang dungis mo. Tama na! Ayos lang, di ba? Masaya naman tayo naglalaro sa kalye ng sipa, patintero, agawang base, habulan, jolin, trumpo, text, at marami pang iba. Some Filipino games just show how creative we are. All we need are players and nothing else. Ang saya balikan ng ating kabataan. Kain, tulog, laro, laro, at laro. O ano? Game na? Pagkabilang ko tatlo, nakatago na kayo. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Flight PR 1043, now boarding. Hey, that's us. Vacation, here we go! Always love flying the first and oldest commercial airline in Asia, our very own flag carrier, Philippine Airlines. Did you know this track was specifically made for Philippine Airlines back in the 70s? Composed by Jose Marichan and arranged by Ryan Cayabyab. Closer to heaven with 30,000 feet. Brings back good old memories, at the same time, creating new ones with a new generation. Oo, ang ganda pa naman ng kanta. Leave all your worries as we soar over the clouds. I don't know about you, but I always feel a sense of pride every time I see our flag carrier on airports or up flying high in the sky. We'll be shooting stars through time and space. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 29 minutos magkaligat sa takna alas kung alauna sa hapon padayon kamo nga nagapamati diri sa gyapon sa programa Sport Zone. Sa gihapon balita sa football, sa men's national football naman kita mga kabyanan, ang Philippine Under 23 men's national football team record nila ang highest ever finish nila sa ASEAN Under 23 Championship. Kasi nakuha nilang 4th place sa 2025 Mandiri Cup. Pisar nga din nalutos sila sa Thailand sa bronze medal match nila sang Lunes. Sunod kay Philippine Football Federation President John Gutierrez. Gina-congratulate ang Philippines ang Thailand para sa kadalagaan nila for winning the 3rd place. Ang team historic first ini clear signs ang upward trajectory sang team. Ang Philippines Under 23 sulod sa torneo, determined, managing, keep pace sa regional powerhouse nga Thailand hasta sa ulihi nga minuto sa hampang. Naka-score ang Thailand sa 29th kag 79th minutes. Pero si forward Otto Banatao naka-score for Philippines sa 79th minute with a header apay midfield lob ni Gavin Muenz. Sana lang ang abanse. Nag-shift ang momentum, no? As the young Filipinos nag-create ng back-to-back na chances na makascore. Si Jico Lebarnes ng Far Eastern University, Jutayan yun na lang mapasulod ang header niya. Galing na save sang Thai keeper na si Sorawat Fosaman sa 81st minute ba? Kung ikaw sining naghahampang, ano ka mo? Ginahawat-hawat ka bala? Sa pagitan ni
86th minute. Pero na depensahan sang mga taga Thailand. Pero nag-counter attack mga kabyanan ng Thailand. Kag sila, no? Nakuha nila na record nilang kaya 3 nilang goal sa hampang. Courtesy of Vice Captain Seksan Ratri. Pwede pisar sang late setback. Commendable gid ang performance ng Philippines Under-23. Hindi makita ang significant progress sa National Youth Program. Yung ininga tournament nag-provide sa platform para matagaan ng mga players ng exposure at this level of competition. Huwag na yan, dira ginaya nag-umpisa sa damo ng hinampanganay. Dapat ma-learn nyo pagid ang mga bagay-bagay sa matakas na level sa kompetisyon. Powerhouse nga daan in Thailand. Hindi mo makita na nag-compete gidya. Seryoso gidya sa Philippines ang hampang. Ikataas ang respeto nila sa Thailand. Hindi mo pwedeng baliwalaon. Preparahan mo. Dapat determinado ka gidya. Na kung pwede daog kita. Inulang lang gamay. Mga tuwan-tuwan nga nga banse sa uli nga minuto. Ara gid ang chance pa Ani kiti amo to nasiling kami mga counter attack nga daan nga ka-focus ka sa opensa. Sa uli maligaan mo balang depensa. Sa gihapon congratulations sa men's national football team na to under 23. 33 minutos magaligad sa takna nga alauna sa hapon. Balita sa tennis, si Alex Yala aton nga Pinay tennis sensation nag-withdraw sa hampang niya sa sa Cincinnati Open. Tapos makaagom sang shoulder injury. After a round of 128 exits sa National Bank Open, 3 katuig ang magaligad. Si Iyala magapahuway anay magabaton sang bukon i-check pa siya i-assess pa ang iyang shoulder injury. Ang prestiyoso nga tennis tourney tani sa Cincinnati hiwaton sa Lindner Family Tennis Center sa Mason sa Agosto 5 tubtob Agosto 18. Prepare na si Yala. Kaling may unexpected turn of events nagtulod sa iyang pahuway anay from being a player to a spectator. Pero determinado siyang makabalik antes ang US Open Grand Slam Tournament na mag-uumpisa sa Agosto 24. Worst case scenario, kung di makaparticipate bangod sa injury, ang Pinay tennis sensation kagang iyang training camp nagilapit na ng ilang intensive sessions for final Grand Slam tournament of the year. Kaya ginbilin gini siyang lasting impression sa last Grand Slam niya sa Wimbledon. Where she nearly dethroned ang defending champ na si Barbara Krejcikova. Kabahin ginaya ang mga injuries ipahuway lang anay kay nagapati kita sa dalayon kabalik ka gina di lang pag dali wala mo ang peligro nga daan sa mga mga injuries. For example, pareho sa kay Tyrese Haliburton ginpilit ka Achilles
si Poy Eram, no? Basta bagulang gid nga PBA Finals. Kita nyo man, may problema na itong daan. First 3 games, nagampang pa siya. May nag-tweak. ACL injury man to. Sa ACL, mga sa katuig na. Una mga mabudlay nga sitwasyon para sa mga athletes nato. Why man kita bisan sino wala sang may gusto nga matabo na sa ila. Aling part gid na iya sang sang ilang nga karera. Aton lang sinama pangabay nga hindi sila matamaan sa ilang nga mga kabaldahan. Para nga magkahatag sila sang kalidad ng hampang para sa aton nga mga fans. 37 minutos magaligad sa tagna nga alauna sa hapon. Sa aton nga pagbalik, duga nga mga balita sa hinampang, aton nga patpaton, magabalik lang ang programa Sport Zone. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Naalala ko, nung bata pa ako nung namamasyal kami sa Fort Santiago sa Intramuros. Ito ay ginawa noong 1571 bilang kota o fortress ng Spanish governor na si Miguel Lopez de Legazpi. Isa ito sa mga napaka-importanting historical sites sa Maynila. Marami ang nagbuwis ng buhay dito noong kapanahunan ng mga Kastila at noong World War II nang ginamit ito ng mga Hapon bilang kulungan ng mga Pilipino at Amerikano kanilang nahuli. Ang ating national hero na si Jose Rizal ay nakulong din sa Fort Santiago bago siya naging martir sa Bagong Bayan. Ang Fort Santiago ay sinimulang i-restore noong 1953 pagkatapos nitong magtamo ng pagkasira noong Second World War. Ang Fort Santiago ay gawa sa bato na galing sa bulkan na tinipag sa present-day Guadalupe Viejo sa Makati. Ngayon, ito ay naglalaman ng iba't ibang memorabilia ni Jose Rizal at isang napakagandang pasyalan ng buong pamilya. Tara na at ating lalawin. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Ikaw ba ay naharana na? Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng panliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag binalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay, Uso pa ba ang harana? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. masaya at makulay ang ating buhay. Kitang-kita yan sa likha ng ating national artist na si Larry Alcala. A slice of life served with a dash of laughter, angry neighbors, nosy kids, pretty women, and just about anything na pwede mangyari sa simbahan, sa pistahan, sa sakayan, sa sementeryo, at sa bakuran. Larry Alcala, a well-known editorial cartoonist and illustrator who captured the hearts of the Filipinos. His work is a reflection of the many unique aspects of everyday life in the Philippines. Oh, nahanap niyo na ba si Larry Alcala? Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. To know more about their life, work, and contributions, visit the National Commission for Culture and the Arts at ncca.gov.ph. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument,
wondering, sino kaya siya? At bakit may memorial siya? Yung dancing relo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the time then, pero tuwang-tuwa pa din ako. At eto ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa luneta na walang Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Alam mo ba kung ano ang mambabato? Think about the tap, tap, tap of the bamboo stick on a thorn to draw a symbol on someone's arm. This is the traditional Kalinga art of tattooing, performed and kept alive by traditional tattoo artist Wangord Ogay, also known as Maria Ogay from Buscalan, Tinglayan, Kalinga. Wikipedia says Wangord is the Philippines' oldest mambabato at 105 years old now. Sarah Barnes honors Wangord in My Modern Metro, telling Wangord's story as an apprentice at 15. Breaking the norm, learning the mambabatok tradition that used to be taught only to men. The art began with the indigenous Butbut warriors, headhunters, who got tattoos with special meaning, usually after a kill. But for women, the art portrayed standards of beauty. Wangord recalls her friends covering her arms and legs with tattoos she still wears proudly. She mixes her ink from pine soot and water and has hand-tapped tattoos on bodies of people from all over the world. Wangord inks a design that carries symbolic meanings specific to the mambabatok culture. Thousands come to make the long journey to get inked by Wangord. Discovery Channel featured her and her art in 2007 on Tattoo Hunter, bringing Kalinga art to a global audience. The National Commission for Culture and the Arts honored her with the prestigious Dangang ng Haraya Award in 2018. She was also nominated for the National Living Treasures Award. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Isang nakagawian ng mga Pilipino na medyo di na natin namamasdan ngayon ay ang pagmamano sa ating mga nakatatanda. It's often part of Philippine culture, a gesture of respect that involves saying mano po, then lightly touching one's forehead on the offered hand of an elder, whether your lola, lolo, nanay, tatay, ate, kuya, or it's practiced all year round as a form of greeting, usually upon entering an elder's house or attending family reunions. Mano na tayo next time we see our elders. Yan ang Pinoy kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy kultura. Famously known as the lead female character in the epic 19th century narrative of Jose Rizal's Noli Me Tangere, ang Maria Clara ay isang traditional dress na ginagamit ng mga Filipina. Touch Me Not may not just be the title translation of Jose Rizal's book. Pwede rin yan ang sinasabi niya sa kanyang pananamit, since the dress covers almost all of her person. It surely does. Ang Maria Clara ay may apat na bahagi. The saya, which is a long dress, the tapis, which is a knee-long skirt, the camisa, which is a colorless camise, and the panuelo, which is a stiff scarf. Paano kaya niya pinatigas yung scarves na di siya nabaluktot sa hangin? Sa pagplansya yan, gumagamit ata sila ng starch para nakatindig yung scarf all day long. And although the design of the Maria Clara has transformed through the years, in the 20th century, ang Maria Clara ay nag-evolve na to a terno. Terno, now that's what we mostly hear these days. That's the dress most, if not all, Miss Universe Philippines title holders wear during the nightgown segment in the global pageant. Good evening, my name is Gloria Diaz. Those butterfly sleeves are really a fashion statement the whole fashion world can't help mention and admire. Exactly. Pinapasikat nila yung humble pinya cloth natin, which is what most ternos are made of.
And with the ever-changing times, mixed with silk and ibang materials na rin, giving the terno a modern twist na sumasama sa changing standards in fashion today. Although the Maria Clara style has changed through the years, yung imahe of the classic Maria Clara can still be seen in every terno produced. Ang trahedya naman, if you've read Noli Me Tangere, which I assume we all have had in high school, unless you were so zoned out. Maria Clara and Crisostomo Ibarra don't end up together, but that's for another cultura. It sure is. Now that's a quick look at Cultura, because our culture is cool. Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura, at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura. Isa sa mga napakagandang alaala nung bata pa ako was visiting Luneta, running around the well-manicured park, staring up at the Rizal Monument, wondering, sino kaya siya? At bakit memorial siya? Yung Hidante Nilo. Aba, I made sure to pull my parents so I could stare at the floor clock. I couldn't even read the pendant, pero tuwang-tuwa pa din ako. At ito ang mas nakakatuwa sa Luneta, we didn't really need money to enjoy the park. It was for free. Namamasyal pa sa Luneta nang walang Yan ang Pinoy Kultura because our culture is cool. 47 minutos magaliga sa takna nga nauna sa hapon para yung kamong nagapamati diri sa Gyapon sa programa Sports Zone. Apat ka Ilonggo Jeans in Madi Nalago no, sa pagrepresenta sa Pilipinas sa bagulang natapos ng Asian Junior Cadet and Para Taekwondo Championships na giniwat sa Malaysia. Inisa na kay Juliana Martha Uy, Adrian Joseph Gahasan, Felix Ace Perez, kag Sofia Marie Bautista. Katagid sang bugal sa mga Ilonggo sa ilang outstanding campaign sa international competition. Ang tanang jeans parts ng Philippine National Taekwondo Team naghanas sa ilalom sa supervision ng national coaches sa several intensive out-of-town sessions. Si Gahasan stood out sa mixed pair freestyle category. Nakuha niyang silver medal. Si Juliana Martha Uy naman, bronze medal sa individual recognized PUMSE Junior Female and Team Division together sa iyang mga national team teammates. Although si Perez ka Bautista wala sang medal nga nakuha, pero ang pair nag-perform sa maayo sa Malaysia. So, natapos ang tournament as a quarter finalist kag participant sa elimination round respectively. Before testing the waters sa Malaysia, ang Ilonggo Jeans first excelled sa National PUMSE Championship sa Manila sa July 2021 o kung July 21 to 22. Si Uy, Gahasan kag si Bautista are all trainees under the mentorship ni Coach Mark Pinggol, ang MVP Taekwondo Gym. Samtang si Perez naman train no, sa mga taga-Kalinog, mga kabyanan. Masunod naman kompetisyon pasakupan sa mga jeans sa sa Thailand sa August 6 kag Visayas Taekwondo Championship sa Pasay City sa August 9. Grabe no? Thailand August 6 ba kilalang kaadlaw. Pasay City naman sa August 9. Hectic ang schedule sa mga jeans ni Sir Mark Pinggol. Na may gid nga exposure sa mga kabataan. Pero nakukit nga bagay siya ang suporta gid sa pamilya sa gusto sang mga kabataan. Magasto. Pero kung makita mo nga nag-enjoy ang bata, kita mo ang passion niya sa sport, brahon mo gitanan para sa imo nga bata.
51 minutos makalikat sa taknang alauna sa hapon. Ang Subic Bay magpanagbalay sa Ironman doubleheader sa 2026. Amo ni ang 10th Ironman 70.3 Subic Bay kag 5th Century 2 na Ironman Philippines. Kita taman ang Subic Bay, no, isa ka strategic location, proven race logistics kag warm local hospitality continue to make it a favorite sa mga international triathletes. Ang registration nag-umpisa na kahapon, Agosto 1. Plan mo ang mga amoning mga events, ang preparasyon dugay. Amo na nga matingala kamo next year pa ang event, pero subong gina-plug na mga kaabiyanan para nga ti maka-prepare, no, ang mga athletes, ka-train pa sila. Ang mga mga requirements bala, mga logistics, mga tulugan, mabook na nga daan, mga flight nila as early as possible para nga ti makakuha sang mas affordable nga fare, mga pletihan. Ang Ironman 70.3 Subic Bay takson ang mga athletes sa 1.9 km swim, 90 km bike ride, kag 21.1 km run. Grabe. So, best of luck sa tanan ng mga triathletes nga magkapasako. Kabinan ng iban pagin ng mga balita patwato nato sa masulod nga edisyon sa programa Sports Zone. Ginapasalamatan naton ang mga kaupdanan sa technical side. Rochelle Jones Otahero sa studio sa transmitter. Sir John Magallanes. Para sa Bagong Pilipinas, Joseph Paul Noblesa, Tarosa, Radio Pilipinas, Radio Publiko. Di ninyo kami liwat sa sunod nga semana sa isa pagid ka oras nga programa sa pagtib-ong sang hinampang kag sportsmanship. Ini ang Sports Zone. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pang-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino. Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.